Sabi ko kay Pastor Abet ay mag-invitation na lang kaya ako, pang-anim pala ito. Pang-anim ng mensahe. Ang mga nauna sa akin ay palagay ko'y totoong nag-aral ng ipipreach nila. Pero narito ako para mag-preach kaya mag-preach po ako. Kaya salamat po ng marami sa pribileyo na ito. At isang karangalan na ang isang katulad ko na hindi naman perpektong tao at makasalanan ay binigyan ng pagkakataong mangaral ng salita, banal na kasulatan. Kaya yung biyaya ng Diyos talaga'y sagana sa atin araw-araw. Sino baga tayo para paglaanan ng Diyos ang panahon niya? Sumusuway nga tayo diba? Minsan ay ginagawa natin manumbalik sa Diyos, pero parang ang ating ginagawa ay sising Judas lang. Alam ba ninyo yung sising Judas? Hindi ninyo alam yung sising Judas. Sige, mamaya po makinig kayo. Natalakayin natin yung pagsisising Judas. Ano po? So, actually, hindi ako ang panghuli si Pastor Gilbert Pero, ano nga bang silbi ng lahat ng ating natutunan kung wala namang tayong gagawing pasya? Upang makita natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Upang makita natin ang ating sarili na tayo pala'y may pagkukulang sa Diyos. Ang lahat ng nasabi, ang lahat ng narinig, ay isang napakalaki ng pagpapala para sa ating lahat. Subalit, hindi doon dapat nagtatapos. Dapat tayo, paglabas ng simbahan na ito, ay mas mabubuting Kristiyano kaysa na tayo pumasok kanina. And that is always my prayer to my church, to our church in San Nicolas. Lagi ko sinasabi, Panginoong Diyos, naway kami maging mabuting mga tao, maging mabuting Kristiyano, sa paglabas namin kaysa doon kami pumasok kanina. And that is the goal of preaching. Yun po ang dahilan bakit may pangangaral. Ang tayo magbago sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Subalit meron bang pagbabago kung walang tunay na pag-amin na ako'y makasalanan, pag-amin na ako'y may nagawang mali, at pagsisiyan ito? Meron nga bang tunay na pagbabago paglabas natin, at mag-iiba kaya tayo ng pananaw kung ang lahat ng narinig natin ay tila baga parang isang batingaw para sa ating tainga, parang alarm na minsan nag-alarm ka pa, pinapatay mo lang, balik ulit, walang kwenta. Di po ba? So sana po magkaroon ng kahulugan ito sa buhay niyo. Nawa ay magkaroon tayo ng isang mas maiging pasya sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Hindi ko alam kung anong objective ng revival meetings ninyo. Ito ba yung ginawa ni Paul na nangaral hanggang ating gabi at pagkatapos doon ay may naging resulta? Binuhay ang isang nalaglag sa second floor. Wala mo malalaglag dyan Kasi si Eutychus ay binuhay mula sa nalaglag kasi natulog. Walang matutulog. Pang-anim ito, mahirap nang matulog. Wala po akong kapangyarihan bumuhay. Pero ito lang ang paniwala ko. Kung di pa oras kayo mamatay, mabubuhay kayo. Naintindihan niyan. Yun lang po naman. Wala akong kapangyarihan para kayo patungan ng kamay at pagkatapos ay kayo bumangon. Pero ito lang ang alam ko. Pag hindi pa niyo oras, hindi kayo mamamatay. Kahit kayo maglupasay dyan. Naintindihan po ba ninyo? Ang Diyos kasi ang may hawak at nagtatakda ng buhay natin. Mamamatay ba tayo o hindi? Diba? So, ang kahalagahan ng tunay na pagsisisi. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagsisisi? Sa King James Version ay ginamit yung salitang repent sa English and repentance. At yung salitang iyon ay merong dalawang pinagkunang orihinal na langwahe. Sa Griego. Ayaw ko sanang magsalita nito ng Greek kasi narito yung mga teacher ng Greek Kasi nung ako'y kumuha ng Greek ay nagsimula na akong makalbo. Kaya madami kasi minememorize. Pero isa sa mga salita o Greek word na ginamit dun sa salitang repent sa English, sa King James, ay yung pong salitang metamelomai. Yung salita na ang ibig sabihin ay isang regret
matapos magawa yung isang bagay, nalungkot dahil nakita, hindi yata maganda resulta nun. No? At kung ating titingnan ang halimbawa niyan, ay makikita natin ito, na ito po yung ginawa ni Judas. Sa Matthew chapter 27 verse 3 to 5, kung babasahin ninyo, siya po ay ipinagkalulun niya si Jesus Christ. And then pagkatapos na nakita niya, ba't ganoon? Pinalo si Jesus Christ, nilapastangan ng aking Panginoon na kinasama ko 3 taon at kalahati, tinuruan ako. Ba't nagkaganon? Hindi tama. Bumalik siya dun sa mga elders and scribe o chief priest. Elders and chief priest. Kung babasahin niyo sa Matthew chapter 27 verse 3 to 5, makikita natin doon na ito pong si Judas ay nagpunta doon at sinabi niya, binabalik ko na itong 30 pieces of silver. Ano sabi po nung mga elders at saka ng chief priest? Ano sa amin yun? Wala kaming pake. Okay? So yung ginamit na salita doon na repent is yung salitang regret. Na ang ibig sabihin, afterwards na makita niya yung nangyaring hindi maganda, ay nalungkot siya. Pero what makes that repentance not valid in the sight of the Lord? Kasi ang ginawa ni Judas, nagkasala na siya, gumawa pa na isang kasalanan. Sa verse 5 na Matthew 27, ano sabi doon? He killed himself. Diba? Nagpakamatay. Kasalanan din yun . Nagkanulo, kasalanan. Pagkatapos, sa naging bunga, nung siya malungkot doon sa kasalanan ginawa niya, ay nauwi pa sa pagpapakamatay. Hindi siya naging better. Hindi ito nagpaigin ng buhay niya. Nagpasama pa sa kanya. So, yun po yung salita. Ibig sabihin noon, si Judas ay naging guilty doon sa ginawa niya. Kinukonsensya siya. Kinukundi na siya ng kanyang ginawang igang ipakakanulo kay Jesus Christ. Hindi tama. Hindi dapat. Pero wala na, nagawa na niya. Wala na. At hindi lang yon, wala siyang kapayapaan. Kaya siya, nung makita niya, aligaga siya tumakbo doon sa mga chief priests at sa mga elders. Pero ano sabi ng mga elders? Wala kaming pake. Bahala ka. Miserable. Ang naging buhay ni Judas. Bakit? Kasi kung hindi miserable, magpapakamatay kaya? Tanong ko po kayo, kung hindi ba miserable ang buhay ng tao, magpapakamatay kaya? Hindi naman siguro. Pero bakit nagpakamatay si Judas? Miserable ang buhay niya. Kasi nagawa niya ang isang kasalanan na hindi niya kayang ay mabalikad pa. So yun po yung sinatawag na isang uri ng repentance. Nalungkot ka lang dahil may nangyari. Nalungkot ka lang dahil hindi maganda epekto. Diba? Nalungkot ka lang. So, ibig sabihin, yung taong hindi tunay namang nagsisisi ay nakatingin lang doon sa pangyayari pero hindi nakatingin doon sa ginawa. Naintindihan po ba niyo sinasabi ko? Nakatingin doon sa nangyari. Kaya minsan ang interpretation, pagka hindi maganda nangyayari sa buhay, malas lang tayo. Swerte-swerte yun lang yan, ha? Anong ganon? Kaya walang tunay na pagsisisi. Kasi ang nasa isip, malas lang tayo. Hindi na maganda nangyayari sa atin. Hindi good vibes. Someday, good vibes din. Ha? Maraming Kristiyanong bisan na ginagawa. Okay? So, yun po. Yung pangalawang salita, ito yung in a noun form, ay metanoia. Okay. At ito po ay binanggit po sa Matthew chapter 3 verse 8 na sinasabi doon, bring forth therefore fruits meet for repentance. Okay? Ang sabi doon, kayo ngay mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Okay? So yung bunga na sinasabi doon ay bunga noong ginagawa mong pagsisisi. Ipapakita mo sa buhay mo. Okay? Kasi yung ibig sabihin ng salitang metanoia is a change of one's mind. A change of one's mind for better. Or think differently. Change your mind. Regretting your sin, conducting your conduct. So yung ibig sabihin. Ibig sabihin ay ang isang taong may tunay na pagsisisi ay may pababagong isip
Saan? Doon sa nangyari? Hindi. Doon sa ginawang kasalanan. Ito'y mali at hindi ko na dapat gawin. Inaamin na ito'y mali. At nag-iisip ng mas mabuti doon na gagawin. Si Judas ba'y tama pagsisisi? Hindi. Kasi nag-isip siya ng hindi mas makakabuting gawin. Nagpakamatay. Kaya alam po ninyo, lahat ng narinig natin maganda nga sana yan. Pero kung tayo naman ay mayroong papapabaya, at paglabas natin ay pabaya pa rin tayo, anong sense nung narinig natin? Anong kwenta nung ating pinaglaanan ng oras ngayong araw na ito? 6 na mensahe, pang-6 ito. At pagkatas lalabas pala tayo, na wala tayong nagbago sa ating isip, at wala nagbago sa ating gagawin sa buhay natin, na mas makakabuti sa atin. Diba? So yun po. At sabi sa Luke chapter 13, ito rin yung salita, sabi ni Jesus Christ, napakaganda. Sabi niya, except ye repent, ye shall likewise perish. I tell you, nay, except ye repent, ye shall likewise perish. Mga kapatid, there is always an accountability for our sins. Remember that. Meron lagi tayong accountability. Meron tayong pananagutan sa Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, hindi na dapat maliban kayong mga sisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. So napakahalaga ng isang tunay na pagsisisi upang ang ating buhay mas mabuti, upang ang ating pagkatao ay maging mas maigi sa paningin ng Diyos at sa paningin ng mga tao. Pero kung wala ito, we shall likewise perish. Okay? So mga kapatid, sinasabi po ni San Juan doon po sa John, when he speak to the Sadducees and Pharisees, ang sabi niya doon sa kanila, okay, babanal-banal kayo, pero sa buhay nyo, hindi naman makita ang kabanalan nyo. Because what makes sense, yung ating buhay na binago ng Panginoon. Yung ating isip na nagbago dahil sa nakita natin ang ating sarili, tayo pala'y ganito, tayo pala'y hindi mabuti sa harapan ng Panginoon. Isa niyong pangangamusta ng pastor ay minsan ay nababaliwala. Kamusta ka na kapatid? So, okay lang po. Pero anong totoo? Okay nga ba? Okay nga ba po tayo? Pag tayo natanong ni pastor, are you okay? Yes, pastor. No problem. Pero totoo ba yun? Minsan hindi natin pinapansin ang simpleng pangangamusta dapat ay magtulak sa atin sa isang mas tamang kaisipan na hindi ako okay, pastor, okay, tulungan mo, pag-pray mo po ako. Walang magbabago kung walang mag-aamin at walang pagsisisi kung hindi natin aaminin na tayo may pagkakasala sa Panginoon. Hindi po, mga kapatid, dapat tayong maging malamig sa Panginoon. Hindi dapat yun. Pero kung kayo malamig, siguro kailangan nating aminin sa Diyos, malamig tayo sa Panginoon. Hindi po gusto ng Diyos sa tayo ay manaka-naka magbasa ng Bible. Kung ganoon tayo, kailangan nating ay lumapit sa Panginoon. Sabi, Panginoon, may 10 talaga nakakalimutan ko na po. Mas marami pa po yung face the book kaysa face the Bible. Facebook lagi eh. Ako ninyo, ako yung pastor pero parang bata pa sa Panginoon. Pagka minsan, di ba, nagigising ako, hindi ko alam kung bakit ako hindi naman siguro dahil sa katandaan. Nagigising ako mga alauna. Pagka misis ko gano'n, minsan 2:00 nagigising. At minsan pagka hindi pagka nagigising, minsan na inahawakan sa cellphone, baka po may text. At minsan nahawakan yung cellphone at then bubuksan yung Facebook. 2:00, 2:00. Then, maisip ko, parang hindi mas magandang Facebook ang inuuna ko. Panginoon, ako po'y patawarin mo. Mananalangin ako. Okay? Ano yung minsan, simpleng bagay lang. Parang nakakatawa lang yan, di ba? Pero totoo yan. Di ba? Minsan sa simpleng bagay na ating nagagawa, di natin nalalaman, mali pala yun sa harapan ng Panginoon. Di ba?
Ang dapat sana ay kapag tayo ay nagigising ay sabihin natin, Panginoon, ako'y patulogin mo pa at gusto ko pang matulog. Panginoon, ako po'y tulungan. Ako'y merong practice sa buhay kapag ako'y nagigising. I make sure na kung ako hindi matutulog, ako'y magpipray sa mga miyembro. Okay? Pag hindi ako matutulog, ako'y magbabasa ng Bible. Sometimes, meron ng pagkakataon talaga ako'y siguro meron akong stress, may pressure ako. Pero ang ginawa ko, minemorize ko yung Galatians chapter 4, 5, 6. Minemorize ko. Hindi ako matulog eh. No. Pero the thing is, na-memorize ko yung 4, 5, 6 ng Galatians. Okay? Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Siguro gusto lang ng Panginoon talagang mas ako'y maglublob sa salita ng Panginoon. No. Pero ayaw ng Diyos sa tayo po ay maging malamig. Ayaw ng Diyos sa tayo ay magpabaya sa pagbabasa. Ayaw ng Diyos sa tayo ay magpabaya sa pananalangin. At gusto ko rin sabihin na hindi po garantiya kayo nasa church, tama na ang puso ninyo. Kwento lang po. Meron pong umalis sa amin after 27 years sa church. Makinig po kayo. After 27 years, umalis sa church. Maganda po ang text niya sa akin, Pastor, kahit na po mixed emotion, pero hindi na po muna kami dadalo sa church. Ay, nakalimutan ko sabihin. He was my trained leader. He became my associate and leader. Wala akong diakono, pero meron akong associate and leader. Actually, siya yung first batch ng mga tinirain kong leader sa church. Kasi sa church namin, wala tumatay sa pulpito na hindi nagdadaan sa training. Lahat. Kaya yung song leader, pag tumayo, alam na niya kung sino magpiprayer, kung sino lahat. Alam na niya yun. Kasi ganun ang training sa amin. So siya yung first batch ng aking sinanay, 1993. Nasa church siya 1991, 93. Nagpaalam siya sa akin. Hindi ko alam, nag-text lang siya, hindi ko sinagot ang text. Because hindi ako sumasagot sa ganung text. Nag-usap tayo. Ba't ko sasagutin? Ako hindi sumasagot sa ganung mga text. Pagka po may mga pastor magte-text sa akin, Pastor, anong status ng membro na ito? At may alam ka doon sa membro na yun. Hindi ko na kailangan sagutin. Sagutin mo yung tanong mo. Kasi kilala mo din yung membro na yun. Diba? Hindi ako sumasagot. Kasi, number 1, ayaw ko magtalo. Number 2, ayaw ko magpaliwanag. Wala naman ako ipapaliwanag. Lahat na may malinaw. Diba? So, umalis siya after 27 years. He was my song leader. Before I left, papuntang Amerika noong 2016. And I thank the father of parents of Brother Arnold. Kami ay nakatulog doon sa bahay nila doon. Okay, napunta ako doon sa bahay nila. Okay, at salamat. Napakabait ng nanay at tatay niya. Okay. So, bago ko umalis sa papuntang Amerika, kinausap niya ako. Kasi merong time na hindi siya dumalo. Si JP nag-preach yung anak ko. Ako lang nag-invitation. Okay? Ako lang nag-invitation. Pero ang invitation ko ganito, huwag tayong hipokrito sa simbahan na ito. Magtotoo tayo. Kung kayo hindi nagtotoo, magtotoo kayo sa Diyos, lumapit kayo dito sa harapan. Okay? Huwag nating lukuhin ang sarili natin na tayo okay at maayos sa simbahan na ito. Hindi, lumapit kayo dito kung hindi kayo okay. Tumawag doon sa isang pioneer ng church, natisod daw doon sa invitation. Hindi ako nag-preach. Ang anak ko nag-preach. Ako lang nag-invitation. So, bago ko umalis, kinausap ako. Sabi niya, Pastor, magre-resign ako bilang associate and leader. Matanda na ako para takutin. Hindi na. Kasi huwag mo kong tatakutin. No. I train you to be a leader. Diba? Be a leader in this church. Okay? So, pray ako. Sinabi niya, ako kasi yung pastor na ang burden lagi na sa akin. Sinabi niya sa akin, nakakatisod ka pastor kasi hindi na ngayon, ako pinatatamaan mo. Matapos ang sabihin ng lahat, brother, pray na tayo. Panginoon, hindi ko na po alam, nag-resign na po ito si brother. Hindi ko na po alam kung paano siya tutulungan maglingkod sa iyo. Bahala ka na po sa kanya. Gusto ko po maglingkod siya sa iyo. Salamat po. Amen. Pastor, pwede pa ako mag-sub-leader, ha? Siyempre, kindness sa pastor. From the pastor. Sige, brother. Okay na. Nag-song leader siya. Lumipas ang 2 taon.
Nagsosong leader pala siya, may sama ng loob sa akin. Tama bang paglilingkod yun? Excuse me, kayo mga nagsosong leader, tama ba yan? May galit ka para sa puso mo sa pastor mo pero nagsosong leader ka. May galit ka pala doon sa nasa upuan pero mayroon kang tinatago dito. Tama ba yun? Ngayon lumabas, sabi, may sumita sa akin isang leader. Pastor, bakit pinayagan mo po kasi nag-leader? Ako, hindi na ako. Tama naman siya, hindi ko na sinasagot yung doon. Tama naman eh. Kasi ako yung pastor na, sige, sabihin mo lahat sa akin. And the burden is on my side. Kasi ang aking i-workout, paano ka mag-mature para hindi mo na ako sasabihan ng ganyan, ha? I-workout ko yan through His Word. I-preach ko, tama, para maging matibay ang loob mo, para tanggapin mo ang lahat, kalooban ng Diyos yan. Nag-kuhan siya, nag-resign siya for 27 years and all the members, sabi niya, Pastor, kaya ano naman pong magmamature dyan? Pag nasa pulpito, na doon, song leader, nasa pulpito, nakayok-ayok, tulog. Yung mga membro na sasabi, kami po kasi pag nag-meeting, may logbook, nire-record lahat. No. Tapos ba't ganun, Pastor? Leader, bakit ganun siya? Diba? Magtatanong ka, 27 years, dapat malago na. 27 years, dapat ikaw ay matibay na, diba? Kaya kung umalis ka sa church, nagturo sa iyo, ikaw ay masanay, ikaw ay manguna, at pagkatapos ay umalis ka, ayaw ko kung may problema ang church o pastor. Sabagay, pag-uusapan natin na wala ang kasiyahan mo sa church, aalis ka ba? Mali pong gawin ng membro, pag wala ka ng kasiyahan at wala ka ng joy doon sa church na natinan mo, ay lumipat ka na ibang church at hanapin mo ang katuwaan doon. Maling paghahanap yan. Ito ang tamang paghahanap. Kung saan ka nawala ng katuwaan, doon mo hanapin. Walang pinagkaiba eh, nawalan ka ng piso dito sa PLBC. Diba? Tapos, Pastor, hahanapin ko yung piso ko. Punta ako sa GLBC. Tama ba yun? Nasa nakatarungan dun? May katarungan ba yun? Malaki mo nagkaroon ka ng problema tapos sinanabo sa ibang church. Ayaw ng Diyos ng ganyan. No. At kung kayo merong isip na gano'n, paano kayo lalago sa church na ito? Diba? At ito lang ang totoo. What makes us unhappy serving God is sin. Yun lang, wala. Kasalanan. Kasalanan ng papapabaya, kasalanan ng hindi tinutupad kung ano ipinangako, kasalanan na hindi ginagawa ang salita ng Panginoon, kasalanan na binabaliwala natin ang tinig ng Panginoon sa ating buhay. Okay? Kasalanan na magtago ng sama ng loob sa puso. Kasalanan. Okay? So mga kapatid, nais kong tingnan natin na ang tunay na pagsisisi ay pagbabago ng isip. At yung pagsisisi, ito ay mayroong tinatawag na dulot. Pag ikay nagsisi, may bunga yan. Pag ikay di nagsisi, may bunga din yan. Okay, nasabi ko na kanina na ang ibig sabihin talaga ng tunay na pagsisisi ay pagbabago ng isip sa isang mas maiging katatayuan. Okay? You are doing something wrong, and then nakita mo, mali ito, hindi tama ito, hindi ito nagpapaganda ng buhay ko, inamin mo, Panginoon, patawarin mo po ako. Hindi mo pala maganda itong worldly ako. Pagkatas, aaten ako ng church. Hindi pala maganda itong ginagawa ko, ako pala yung nagpapaligaw sa unbeliever, at pagkatapos dadalo ako ng church. Hindi pala maganda itong ginagawa ko na ako'y nanliligaw ng unbeliever at pagkatapos ay aatin ako ng church. Hindi pala tama ito. Okay? Patawarin mo po ako at mababago yung buhay mo. Matututo ko ngayon manalangin ng believer. Tama po ba? Matututo ko ngayon hingin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at hindi yung gusto mo. Okay, yun po. Dapat yung pagsisisi ay nag-aakay sa atin para tayo magkaroon ng mas maiging pamumuhay Kristiyano. Kaya sabi ni Jesus Christ, bring forth therefore worthy of repentance. Okay? Kailangan yung pong ating pagsisisi ay merong ay karapat-dapat na bunga sa ating buhay. Ito'y dapat ay may pagbubunga. May pagbabagong isip laban sa kasalanan, may pagkapuot sa kasalanan. At kapag ito'y ating ginawa, anong nagiging bunga sa ating buhay nito?
Isa lang po, peace of mind. Mayroon tayong katiwasayan ng kalooban. Ayun, mahirap yung may kagalit eh. Tama po ba? Sabi ng Bible sa James chapter 4, kung inyong babasahin, yung pong pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. At kung kaya tayo hindi matiwasay ang buhay ay dahil may kaaway tayo. Diba? At ang ating kaaway ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kahit saan tayo pumunta, dala-dala natin yon. Dala-dala natin yung ating guiltiness kasi tayo gumagawa ng kasalanan. Okay? So mga kapatid, pero kapag tayo nagsisi ng totoo, meron tayong tinatawag na peace. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 7, "And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Jesus Christ." Nang ibig sabihin, yung kapayapaan ng Panginoon na di masayad ng pag-iisip, ay magbibigay sa atin ng isang ikangay bantayog na hindi tayo kailanpaman maliligalig, na hindi kailanpaman tayo ay magiging ditiwasay ang ating loob, at yun ay sa pamagitan ni Jesus Christ. Ano ho? At sabi doon sa Psalms 119 verse 165, "Great peace have they which love thy law." Ano? Repent, except ye repent, ye shall likewise perish. Maliban magbago ang ating isip at magkaroon tayo ng mas maiging pananaw sa pamumuhay Kristiyano, hindi tayo magkakaroon ng great peace. Because you ought to follow God's law and God's word. That is God's word. Except ye repent, ye shall likewise perish. Okay? Bring forth, therefore, worthy of repentance. Bring forth fruit worthy of repentance. Ang sabi sa Psalms 119:165, "Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them." Alam nyo, sana walang matitiso rin dito sa church ninyo, Pastor, ha? Meron ba? Ito po lang ang payo ko sa inyo. Kapag kayo masunurin sa salita ng Panginoon, walang dahilan kayo ay hindi lumago. The word offend them. Ang ibig sabihin, hindi kayo mahadlangan para kayo mag-level up sa Christian life ninyo. Yun ang ibig sabihin ng offend yan. Ang ibig sabihin, pagka pala, ikaw ay nagmamahal sa salita ng Panginoon, binabasa mo, ano sabi ni Pastor Castillo? Ito ay repeatedly binabasa mo, mayroon kang reflection, and mayroon kang respond. Pag ito'y ginagawa mo sa buhay mo araw-araw, walang dahilan para hindi ka mag-level up sa Christian life mo. At hindi ka matitisod. Okay? Hindi yung salita ng pastor na matigas at diretso na tumatama sa iyong puso ang makapagpapahinto sa iyo para lumago. Okay? Hindi po yung ugali ng inyong kasama dito sa church ang magpapahinto sa inyo para kayo lumago. Bakit? Kasi mahal ninyo ang salita ng Panginoon. Okay? Mahal ninyo yung kanyang utos. Sinusunod ninyo kung ano ang kanyang kalooban sa buhay nyo. You have great peace. Diba? At pag kayo merong dakilang kapayapaan, ang sarap pumunta sa set, sumusudsud ka pa niyan. Masaya ka kahit na may problema ka. Okay? Masaya ka kahit na may gumagambala sa iyo. Kasi alam mo, you are following God's will in your life. You are following God's word in your life. Okay? At mga kapatid, ang sabi sa Psalms 15:13, "A merry heart maketh a cheerful countenance." Pagka meron kang dakilang kapayapaan, di merry heart. Pero kang anong tawag doon? Isang masayang puso. Tapos meron kang magandang aura. Yan. Kaya halata yung mga hindi nagsisising tunay. Hindi ko masabing pangit, Pastor. Pag hindi kayo nagsisising tunay, parang hindi maganda epekto sa buhay niyan. Nakikita sa iyo yan. Hindi ka masaya. Di ba? Hindi ka masayang pumupunta sa church. Hindi ka masayang nakikinig ng mensahe ng Panginoon. Minsan tutulog-tulog ka, pipikit-pikit. Mahirap gisingin Yung ba nakapikit? Meron akong, yung mga umalis nakapikit pagka ako'y nagpipreach Halatang-halata naman. Sabi ko nga, kung may matitiso, ako Bakit po? Natutulog isa dito, nandun yung asawa. Tulog din. Pag ako matitiso, ako na kami. Kaya may isa kinakausap ko lang
Di ba, brother? Ginagano ka, brother. Ano? Ito pastor, opo, yan. Eh ako kasi, alam nyo, hindi naman ako napipikon, pero bumababa ako sa pulpito, napupunta ako sa mga upuan. Sister, tama ba? Hindi, ako ginagawa ko yan. Kasi, matagal na akong pastor para gamitin ko yun, maglokohan tayo sa loob ng simbahan. Kasi alam ko yung napukungwaring nakikinig at napukungwaring natutulog lang. Ayaw mo lang kasing marinig yung salita ng Panginoon. Hindi tama ang puso mo sa Panginoon. Tama ba? Hindi tunay ang iyong pagsamba sa Panginoon. Bakit? Kasi meron ka ritong tinataglay, ano? Meron ka tinataglay dito. So, a merry heart, make it a cheerful countenance, but by sorrow of the heart, the spirit is broken. No? Ano yun, sa pag-observe ako sa buhay Kristiyano ng mga membro, kahit naman sa mga pastor, kita ko, nung pagka meron ka pala dito, may epekto talaga sa katawan eh. Ay, hindi naman nyo ako. Pagka meron kang tinatago dito, may epekto sa katawan. No? Pagka ikay maganon, may epekto talaga dito, ano? Pagka ba ganun po, may epekto rito. Basta rin yung maganon, chismosa, pagkalat ng mga hindi totoo. Ayun. Ano? Alam nyo, bisan pastor ayaw ko lang diretsahin eh. Kasi baka lalong masakta pag diniretsa ko. Kaya ka may thyroid. Kasi chismosa ka. Mahirap lang diretsahin eh. Kaya ka nagkaroon ng prostate kasi hindi tapat ang puso mo sa Panginoon. Mahirap lang diretsahin ganun eh. Hindi totoo yan. Pero bakit tayo nagkakaroon ng sakit? Kasi meron tayong laging nadadala dito sa puso natin. Na hindi natin sinasabi, Panginoon patawad po, mali po pala yun. Okay? Hindi lang yan. Ano sabi pa sa Proverbs 15, verse 15, ang masayang puso ay, ang lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Kaya pagka po kayo ay may masayang puso dahil kayo ay maayos ang relasyon sa Panginoon, yung lahat ng kasalanan na narito ay inyong ikinukampi sa Panginoon at pinagsisiyang tinatalikuran at ang buhay ninyo nababago ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Ay lagi kayong masaya. Pumupunta sa church, masaya. Diba? Eh, sabi nga ni David, I was glad when they say, let us go unto the house of the Lord. Dapat masaya tayo. Pero bakit hindi tayo masaya? Kasi mayroon tayo dito na kailangan nating i-confess sa Panginoon. Diba? Kaya hindi tayo excited pagdalo ng church kasi mayroon tayo dito na nagiging pabigat sa atin na hindi natin sinasabi sa Panginoon. At hindi natin, Panginoon patawad po, mali po yun eh. Okay? So mga kapatid, okay? Proverbs 17:22, masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Ang taong may kasalanan, bagabag ang puso. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya minsan, sa 34 years ko sa ministry, nababasa ko na yung pagkait, ay, si sister, umiikot ang mata. May problema to. Lilinga-linga, at parang hindi mapanuto ang sarili. May problema to. Kasi mga kapatid, sa 34 years naman sa ministry, siguro, lagi kitang kasama, alam ko kung may problema at wala ka. Kasi nakikita ko ugali mo, alam ko kung ikay ayos, nakikita ko ayos ang itsura mo, ayos ang pakikinig mo ng salita ng Diyos. Pag may problema ka, alam ko rin yan. So mga kapatid, ito po, ang sabi ng Bible, kapag kaayos ang ating puso, wala tayo marunong magsisi ng ating kasalanan, meron tayong masayang puso, at itong masayang puso, mga kapatid, ito'y gumagamot sa atin. Okay? Ngunit yung pusong may kasalanan, bagabag yan. Yan po ay laging takot. May takot. Pagka may kasalanan, lagi kang may takot. Tama po ba yun? Pag may kasalanan ka, lagi kang may takot. Hindi ka, huwag mahuli. Di ba? Hindi mo alam, may nakatingin sa'yo. Hindi ka nakikita ni Pastor, pero kitang-kita ng Panginoon. Ayun, minsan yung Kristo natin, iba sa sinasabi ng Bible, Bakit, Pastor?
Kasi yung Kristo sa Bible natin, alam ang lahat ng ating pinupuntahan at ginagawa eh. Pero kayo, pagka tayo umarte at pagka tayo umaksyon, parang hindi alam eh, ano? Parang hindi nakikita ng Panginoon to. Tara, punta tayo doon. Di ba? Tara, gawin natin to. Parang hindi tayo nakikita ng Panginoon, ano? Mali po. Ang Kristo ng Biblia ito, omniscient, omnipresent, omnipotent. Maniwala kayo dyan. Dapat yung katangian ng Diyos na ito'y nagtutulak sa atin para maging mabuting Kristiyano. Ha? Na kapag tayo gagawa ng isang hindi maganda, ay nakikita na pa, Panginoon, patawad po, hindi po tama ito. Ay, hindi niya po ba ninyo? Diba? Pagka tayo'y nagkukungwari, ay nag-iisip tayo, Panginoon, patawad po. Nagkukungwari lang po ako eh. Minsan meron akong pastor, kilala ni Pastor Abed. Nada-imbitahan ako sa isang gathering ng mga pastor. Nag-aawitan na. Ay nandun siya sa harap, tumaas ang kamay. Gumanong din siya. Kaya ako nagpapagawa. Inaimbitahan mo ba? Tapos tulungan sa magpilo ko lang. Brad, nawal ka ba? Hindi. Kumari lang yun. Arti-arti lang yun. Hindi. Samba yun eh. Prayer ko yun. Prayer time yun eh. Bakit kumari lang yun? Diba? Kumari lang tayo gagano'n. Nakikisama lang tayo. Bakit alam po ninyo, minsan, yung pakikisama, nagdudulog sa ating malulog sa kasalanan. Ano yung what makes the difference between evangelical and fundamental Baptist Christian is the doctrine of separation. Doon lang tayo kaiba. Pare-pareho doktrina eh. Pero yung doctrine na tayo humihiwalay sa gawa ng sanlibutan at hindi tama, doon tayo hiwalay. Doon tayo may pagkakaiba sa kanila. Kaya ayaw ko bumayag eh. Na sasabihin, Pastor, Christian din ako, nagiinom ka. Kaya isang araw nung kami, sharing ko lang sa inyo, no? Gusto ko lang maitulak siya na, oy, pagsisiyam yung ginagawa mo, mali yan, ha? Kasi ako'y presidente ng PTCA ng Bulacan State University. Siyempre, yung ba naman yung ba hindi na natin sasamantalin, ano? Di ako'y nagbabible bago mag-meeting. Kaya gusto ko lagi may meeting, eh. Kasi nakakapag-Bible ako, eh. Di binasa ko ngayon yung yung 1 Corinthians chapter 6, verse 10, 11. Di ba nasabi doon, ganyan kayo dati. Ngayon hindi na, binalan na kayo. At kayo ay nilinis na. Ginanong ko. Kayo nagsasabing Christian, may iglesia din doon, ha? May iglesia. Manginginom din yung iglesia kasama. Ha? Kayo mga nagsasabing tayo Kristiyano tayo. Pagkatapos ay parang hindi tayo binago, hindi tayo naging sakdal sa harapan ng Panginoon. Hindi po tayo magkapareho, magkaiba tayo. Ako ay binago ng Panginoon. Kung hindi ako binago ng Diyos, kasama ninyo ko sa inuman. Pero dahil ako'y binago ng Panginoon, dahil nakita ko na pag-iinom ay hindi tama at hindi makakatulong sa akin para lumago sa Panginoon, iniwanan ko yung pag-iinom. Okay? Paano tayo magkakapareho? Ako'y tunay na pagsisisi at ako'y lumayo sa kasalanan, ikay hindi, tag-iinom ka pa rin. By the way, Doctor of Education yun. Isang araw natawagan ko ay business manager, mas bata sa akin, 37 years old, Doctor of Education PhD Pastor, ganito. Ganun ba? Sige. Siyempre ako po'y mga sawan, matanda na, bata pa naman. Hindi ko naman binubuli, ganito lang. Basta ikaw ay Christian ka, di ba? Huwag ka mag-iinom. Pinangaralan ko. Kasi ang tunay na Kristiyano, may Kristo sa puso. Kapag ikay tunay na Kristiyano at may Kristo ka sa puso, dapat hindi mo nilulublob sa alak yung Kristo mo na nasa puso. Pagkatapos sabi sa akin, na pangaralan pa ako. Anong gusto mo? Mag-resign na ako pagpapastor at mangangaral para hindi kita pangaralan. Ginanong ko, kasi Christian daw siya. Kasi, yung mga kapatid, ito po yung Kristiyano po may tunay na pagbabago ng isip sa kasalanan. Diba? Ang tunay na Kristiyano ay may pagbabago doon sa mga maling ginagawa at pinabubuti yung buhay niya sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Yun ang tunay na may pagbabago. Okay? So yun po, ang isang taong merong tunay na pagsisisi ay may pagbabago at mga kapatid, sa buhay niya makikita ang masayang paglilingkod, makikita sa kanyang buhay ang mapayapang puso at buhay sa Panginoon. Blessing yun. What a blessing.
Isa sa mga naging problema ko sa buhay, hindi pagkatulog. Ang hindi ko pagkatulog is bunga ng aking guiltiness sa kasalanan. Marami kong kasalanan ginawa. Na ako lang nakakaalam. My mother and my father, hindi nila alam yun. Pero ako lang nakakaalam. Pero one day, by the way, ayaw ko ng Bible, Ayaw ko po ng Biblia. Ako'y Katoliko, ayaw ko ng Biblia. Kalokohan lang yan, para sa akin. Ako'y katikista. At natuturo ng katikismo sa mga eskwelahan. Ayaw ko ng Bible. Pero dahil sa ang Diyos po ay gumawa sa buhay ko, pinasa ko yung Bible. 3 months yung New Testament, 3 months. October, November, December, binasa ko New Testament. Sa curiosity na ang gusto ko, itong nagsishare sa akin, mapahiya din. Ipapahiya ko ba? Para bang didibatiin ko para mapahiya siya. Pero ang Diyos talaga mahusay Kasi sa halip na ako'y mag-isip ng pandibate, ang ginawa ng Diyos, ako'y unti-unti yung binabago habang nagbabasa. Hanggang sa isang araw, nabasa ko yung Matthew 11:28 and hanggang 30. Come unto me, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. Hindi na ako mapagkatulog noon. Wala akong kapayapaan. So sa halip na ako'y makipagdebate, yung nagsishare sa akin ng Bible, tinanong ko, ano ba ibig sabihin ng talatang ito? May nag-iimbita Sinasabi, halika, napapagal ka pa at nabibigat ang lubak. At ikay aking pagpapahingahin. Ang tanong ko, sino ba nagsasalita? Siyempre, hindi naman natin alam yung Bible, basta binabasa lang natin, di ba? Sabi sa akin si Jesus Christ. Sinong iniimbitahan? Yung ikang hindi matulog. Di sabi ko, pinaliwanag sa akin, pag ikaw ay lumapit kay Jesus Christ, napakumbaba ka, pinagsisiyang mo yung kasalanan mo, ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan at katiwasayan ng kalooban mo. Kakapahinga ka. Di pinaliwanag sa akin. Kanina ako pinagtatanong, yung bang repentance ay bunga ng faith? O makasabay lang yun? Para sa akin kasi parang nagbasa ako ng Bible and then naniwala ako doon sa sinasabi ng Biblia na ipaliwanag sa akin, lalo kong pinagtiwalaan yung Biblia, and then saka ako nagsisi. So, ibig sabihin, yung faith pala, yung nakuha kong pananampalataya sa pagbabasa ng Biblia, Kasi, ang sabi kanina, narinig na natin, Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Talagang sovereign grace lang yung salvation Bakit? Wala naman tayong talagang tunay pananampalataya sa Diyos. Wala naman tayong tunay na pagkaunawa sa Panginoon. Wala naman naghahanap sa Diyos, tama? Pero bakit tayo nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya? Kasi nakarinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi nagbasa tayo. Kasi pinaniwalaan natin. At yung ating nakuwang pananampalataya doon sa pagbabasa ngayon, naimuran tayo sa isang tamang pananampalataya na kung tawagin ni biblical faith, yun din ang inilagay nating pananampalataya kay Jesus Christ. Yun din. Yung sinabi ng Bible, yung nabasa natin, yung ipinaliwanag sa atin, yun din ang ating pananampalatayang inilagay kay Jesus Christ na galing sa salita ng Panginoon. So ngayon, ipaliwanag sa akin. Ako po'y, sabi ko, gusto kong tanggapin si Jesus Christ. Gusto kong magsisi ng kasalanan ko. Niyaya ako sa taas. Doon tayo sa taas. Nag-pray kami doon sa kwarto, madilim. Umiiyak ako, Panginoon, batawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Alam ko po, mali po yung ginawa kong ganito po. Alam ko po, mali yung ganito po ginawa. Alam ko po, ganito, mali po lahat yun. Ayaw ko na po doon. Ayaw ko na po mambugbog ng kapatid ko. Ayaw ko na po magbura. Ayaw ko na po murahin sa likod ng aking nanay at tatay ko. Ayaw ko na po. Ayaw ko na po. Patawarin mo po ako. At tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. December 11, 1980. Bumaba po ako sa kwarto doon sa dormitory sa second floor. Bumaba ako doon ako sa first floor. Nahiga ako, natulog ako. What a great peace. Kasi inamin ko yung ginawa ko sa Diyos, mali. Inamin ko yung aking kasalanan sa Diyos, mali. Mali yung minumura ko. Mali yung binububugo yung kapatid ko. Panganay ako ay nabubugbugo ko talaga ng kapatid pag ay sumunod sa akin Kaya sabi ko nga sa mga membro, pagka hindi ako Kristiyano Hindi ako Kristiyano Mabuti Kristiyano pastor nyo Binago ng Panginoon, pinagsisiyan niya pagbubugbog ay mali, Okay? Pero minsan umiinit ang ulo. Minsan ako papatoy doon bahay na yan. Minsan ako soul winning. Ito yung soul winning. Makinig po kayo. Soul winning, siyempre, minsan naiinis naman, nakakainis ba, kakatok ko, tapos sabi, wala pong tao. Tao kayo. Mira. Tapos
Ay, ang taas ng bahay, gano'n, kalalaki, ang kuwan ng bakod. Tapos kakatok, lalabas yung katulong. Ay, wala po dito, katoliko po kami. Malungkot. Pero sabi ko, Panginoon, isang araw, gusto ko makita ang mga may-ari ng bahay na ito. Itong matataas na to, itong mayayaman na to, ayaw makipag-usap sa akin to eh. Ayaw makipag-usap sa akin. Isang araw, may nung pumunta sa akin, kaibigan ko, Senior Citizens President. Pastor, magandang kuwan po, ano pong pakay. Pastor, yayayain kita sa Rotary eh. Ano po bang kuwan ng Rotary? Ganito, Pastor. Ay, maganda po yan. Tutulong po sa mga nangangailangan. Sige po, okay po ako. Inibitahan ako. Pero sa totoo, talaga may inuman, may kawentuang pangit. Kaya totoo talaga po yan. Pero ako po'y nag-pray, pinapaalam ko sa church. Yung po lahat ng hakbang ko. Pagiging presidente ng PTCA, pagiging pagsama sa Rotary, lahat yung pinapapaalam. Pag yung membro, baka yung leadership sabi, Pastor, wag ka sumali dyan. Ako po'y nagpapasubmit doon. Na ako yung nagsasabi, sige po, hindi po. So sumama ako sa Rotary. Aba, nakita ko yung mga may malalaking bahay na doon ha. Sabi ko, ito na pagkakataon ko. Hanggang sa merong isang presidente, isang dating colonel sa pulis, professing Christian. Pagkakasabi, Pastor, pwede ka ba magtinapay ng buhay sa programa natin, sa meeting? Ay, sige po, walang problema. Ayan na, pagkakataon ko. Kayong mga ayaw magpapasok sa akin, ha? Kilala ko yung mga bahay niyo. Hindi talaga kilala ko kasi yung mga bahay. Kilala ko yung may mga negosyo sa Bulacan yun eh. Yung isa po, makikita niyo, meron po siyang refilling station ng LPG. Meron refilling station. Okay, nung una 5 minutes, parang nagpapakondisyon lang tayo. Tumagal-tagal ako, 10 minutes. Nang matagal na ako, 7 years na ako, 20 minutes hanggang 30 minutes na, tinalaki ko 10 utos. Huwag kayong nangangalod dyan. Ako po kasi meron naman akong, ito may usapan po kami sa Rotary. Sa inuman, hindi nila ako may sasama. Ginagalang po niya ako bilang pastor. Pangalawa, sa picture taking, pag nagiinuman, hindi ako pwede diyan. Ginagalang nila ako doon. Kasi ayaw ko magpa-picture, makikita niyo sa Facebook, ipopost eh. Si pastor kasama ang mga nagiinom. Hindi po ako sumasama. Kayo na lang, alam po ninyo na wala magrereklamo. Okay? Kasi hanggang sa isang araw na kinausap po ako nung dating mayor ng Bulacan na naging mataas din katungkulan sa Rotary. Pastor, wag kang aalis sa Rotary. Baka naman po kayo napipigilan ko. Kasi pag kami nagkukwento ang pangit, uy, yan na si Pastor, mahiya naman kayo. Ay, hindi pwede si Pastor dyan. Hindi natin masasama sa pulong yan. Kaya hindi sila napupulong sa mga patay sindi kapag ako'y kasama. Hindi, doon na lang tayo. Hindi papayag si Pastor. Salamat nung pong last Sunday, Father Sunday, 17. Yung pong 6 na Rotary ko. Yung pong president, yung president-elect, yung dating district governor, yung pong dating presidente, tsaka po yung Rotarian, 6 po sila. Yung isa kapitan ng barangay, naging kapitan, ay imbitahan sa church. Pumunta sa church, sa kinig ng salita ng Panginoon, may tumanggap kay Jesus Christ. And praise the Lord. Isa natanong ako, Pastor, di ka talaga nag-inom, bakit? To make a difference. Ikaw, nagsasabi ka sa Diyos ka, tapos ako'y sa Diyos, pero tayo pareho. Ano pakakaiba mo? Hindi. Ako'y tunay na nagsisi, ako'y tunay na lumayo sa gawain ganyan, ba't ako babalik dyan? Sabi ko nga sa biro ko sa kanila, kung hindi ako Kristiyano, ako pa mangunguna sa inyo sa lahat ng kalokohan na ginagawa ninyo. Pero dahil ako'y tumanggap kay Kristo, tinalikuran ko lahat ng kasalanan niya. At sabi ko, Panginoon, hindi ito tama sa isang tunay na tumanggap kay Jesus Christ. Iniwanan ko yung kasalanan mo. Pastor, pagka hindi tunay na nagsisi, walang pagbabago. Ezekiel 18:31, ang sabi dito mga kapatid, Ezekiel chapter 13, verse 18, verse 21, but if the wicked will turn from all his sin that he had committed and keep all my statutes and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. Okay? And then doon po sa verse 4, behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Verse 18, as for his father, because he cruelly oppressed
spoiled his brother by violence, and did that which is not good among his people, lo, even he shall die in his iniquity. By the way, chapter 18, yan po yung chapter na meron pong ginamit diyang isang Proverbs. Yung Proverbs, ang ibig sabihin, dahil sa kasalanan ng ama, ikaw ngayon ay guilty. And that is a Proverbs. At ang gusto ng Panginoon, tanggalin yon. Gusto ng Diyos, sabi kay Ezekiel, sabihin mo sa kanila, tanggalin ang kawikaan. Hindi totoo yan. Pananagutan ng sino mang makasalanan ng kanyang kasalanan. Kung ang anak ay nagkasala, sasagutin niya sa Panginoon yun. Kung ang ina ay nagkasala, sasagutin niya sa Diyos yun. Okay? So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang kasalanan po ay meron tayong, ang kasalanan po ay may accountability. Mananagot tayo sa Panginoon. Pastor, parang hindi totoo yan. Alam po ninyo, minsan yan ang mga Kristiyano, nagkamali at kasala, Pastor, pagkatapos may blessing, the interpretation is hindi mali yung ginawa. Naintindihan ba ninyo sinasabi ko? Diba? Halimbawa, may ginawang kalokohan at hindi alam ni pastor, hindi rin alam ng iba. Siya nakakaalam. Tapos binilas ng Panginoon. Ang naiisip, hindi mali yung ginawa ko kasi binilas ako ng Diyos eh. Gusto ko sabihin mali yan. Hindi po ganun ang Diyos natin. Walang kasalanan palalampasin ng Diyos. Tama po ba? Lahat ng kasalanan pananagutan natin sa harapan ng Panginoon. At kung hindi natin pagsisihan yan, may karampatang parusa yan. Remember the fornicators in Corinthians, church? 1 Corinthians chapter 5, verse 5. Yung fornicators na sinasabi sa verse 1, yung asawa ng tatay niya, kinakasama niya. Hindi alam ng tatay niya. Sa verse 5, ano sabi ng Panginoon? Sa pamagitan ng sulat ni San Pablo, sa 1 Corinthians chapter 5, verse 5, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord. Naalala ko pati si Arthur Garcia. Arthur Garcia, nakasabayan ko po sa Bible Seminary sa International Baptist Theological College. Ang tatay nito, kasama ko doon sa dorm sa taas. Malapit kami sa langit, kami mga banal. Doon sa baba, Alcatraz kung tawagin, mga makasalanan yun. Doon sa baba kasi na dorm, Alcatraz ang tawag. Doon sa taas malapit kasi nasa third floor kami kaya kami mas malapit sa Diyos. Yung tatay ito kasama ko Batang-bata. 17 years old o 16 years old, pumasok sa seminary. Batang-bata. Kaya may isa na nabubuli Okay, edi nadun kami. At kami po ay may mga kasama, masaya. Pero ito si Arthur Garcia, siya po ay dating membro ng combo sa nightclub. Pumasok sa seminary, tinawag ng Panginoon. Okay siya. Siguro may pagkakataon na bumabalik siya doon sa dati niyang pinanggalingan, gusto niyang bumalik doon. One day, naglalakad siya. Yung pong pinto kasi is glass door. Kapal, ganun po kakapal yun Glass door. Dadaanan niya. Nabasag niya. Nagkaroon ng hiwa dito. Laki ng hiwa Kasi gabi. So okay, pinagamot siya tapos nagpatuloy siya. Isang araw lumabas siya sa seminary. Siguro talaga malakas ang hatak. Kasi sa seminary, siyempre, kami po kasi training namin sa seminaryo, alas 4 media devotion. 4:30 a.m. Pastor. a.m. Mag-library hour 9 to 10. Library hour 9 to 10. Ang ginagawa ng mga ibang estudyante, nakaganon na ba? Hindi ko lang tatay nito natutulog din. Tapos noon, tsaka lang kami pwede maglaba, pwede magplancha, 40 pagigising for devotion. Hindi parang lutang na lutang ang isip mo, hindi ka natutulog masyado. Kaya si Pastor Jen, nagkaroon ng sakit sa bagay. Natutunan, nagkaroon ng sakit sa baga. Kasi talagang hindi kami masyado natutulog. Ito si Arthur Garcia, lumabas. Kasi ang buhay sa seminaryo, hindi ganun kadali Ako po, tinawag lang ako ng Diyos. Hindi ako tinawag, hindi naman ako papasok sa seminaryo. Kasi nag-aaral ako sa UE. Kung ako sana nagtuloy, yung aking pong proper sa engineering dito sa UE Caloocan. Kasi kami ang last batch sa recto na pagkatapos ng aming
ng aming general engineering, lilipat na kami dito. Hindi na ako lumipat kasi tinawag ako ng Panginoon. Mahirap sa seminary. Ako po nung ako yung nasa UA, 200 pesos ang allowance ko a week, 1981 yun. Magkano kaya ngayon yun? 200 pesos a week, 1981. Ang pamasahe po, 65 centavos sa jeep Ano ho? So, iniwanan ko po yun kasi tinawag ako ng Diyos. Ano ho? Ayaw ko sana. Sabi ko, Panginoon, hindi. Ayaw ko magpastor, ayaw ko magseminaryo, ayaw ko niyan. Mahirap yan, ayaw ko. Pero pinakita ng Diyos sa akin ang kamalian ng aking iniisip patungkol sa paglilingkod sa Kanya. Nasuko ko ng buhay. April 29, 1983. Nagseminaryo ako. At doon po, mahirap talaga. Kaya itong Arthur Garcia siguro lumabas. Bumalik sa kumpo. Ano nangyari sa kanya? Namatay po siya. At pagkaka-describe ng mga umatay ng burol niya, hindi siya makilalang siya si Arthur Garcia. Makinig po kayo. Ang kasalanan na hindi natin napagsisisihan, pagbubunga to ng kamatayan. Una, spiritual, siyempre. Pangalawa, ang Diyos, hahayaan na lang siya kayo. Pero, ang gusto niya, mai-preserve ang inyong kaluluwa sa pagdating. Pero po kaparusahan. Pastor, palagay ko, hindi namang mali ginagawa ko kasi pinagpapala ako ng Diyos. And I will close with this verse. Romans chapter 2, verse 4. Oh, despises the riches of His goodness and His long-suffering and His forbearance, not knowing that the goodness of God leadeth you to repentance. Mga kapatid sa itaas, wag po kayong manaya na may nagawa kayong kasalanan pagkatapos sabi niyo, binibless pa kayo ng Panginoon. Mabait lang ang Diyos at ang gusto niya, lumapit kayo sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang kabaitan. Huwag nating i-interpret na hindi tama, hindi mali ginawa ko kasi binibless ako ng Diyos Okay? Ang salitang not knowing, huwag mong baliwalain ng Panginoon. Huwag mong baliwalain ang Kanyang ginagawang kabutihan sa iyo sapagkat ang gusto niya, yung kabutihan niya mag-akay sa iyo sa kabaitan, hindi mo mapahiya ka sa ginagawa mo. At dapat ganun ang maging response natin sa Panginoon. Alam niyo, papalad po kayo, napakaraming nyo narinig na salita ng Panginoon. That is a blessing. Pero walang kwenta ang lahat ng yan kung wala tayong gagawing desisyon sa buhay natin ngayon. Kung hindi natin titingnan ang ating sarili may pagkukulang, kung hindi natin titingnan ang ating sarili na may nagawang hindi tama, kung kaya pala hindi ako masaya, kung kaya pala hindi ako excited sa gawain ng Panginoon, kung kaya pala ako hindi makapag-akay ng kaluluwa, kung kaya pala hindi ako makapagbasa ng Biblia ng tama at makapanalangin ng tama at hindi na masaya sa umaattend ng prayer meeting, yan na. Kapatid, ang lahat ng narinig nyo ngayon, pang-anim na mensahe ito ay walang kwenta. Uuwi kayong wala ding pagbabago kung hindi nyo gagawin. Naaminin natin sa Diyos, Panginoon, alam ko mali po yun. Panginoon, alam ko, hindi po tama yun. Patawarin mo po ako. At dahil kong talikuran ng kasalanan na ito, gusto ko magkaroon mas mabuting buhay Kristiyano, masaya kay Kristo. Amen po. Dapat, it's a joy to serve the Lord Jesus Christ. It's a joy. Yung pong paglilingkod, should not be a burden for us. Yung pong paglilingkod at pagsamba, hindi dapat bigat yan sa ating buhay. Kasi dapat yan, kung tama puso natin, maayos at malinis, wala tayong tinatagong kasalanan, that is an overflow of our joy for our Lord Jesus Christ. Yung paglilingkod, yung pagdalo, overflow ng katuwaan yan. Pupunta ako sa church, masaya ako. Salamat po, Panginoon. No? Salamat po, Diyos. No? Alam niyo, pagkatama puso ninyo, tama, yung ginagawa ni Chavit sa Bible, yung talagang tinataas sa tagkaklab, gagawin yun. Ako po may time, pagka po ako'y nagbabasa ng Bible, tapos po ay ang Panginoon ay kinausap ako, ako'y tumatalon, ako'y gumaganon. Ako lang mag-isa. Ako lang. And I praise the Lord. Salamat po, Panginoon. Okay. Salamat po, Diyos. Pag ako'y natapos maligo, minsan mahirap maligo ngayon, malamig, gano'n. Panginoon, salamat po, nakapaligo po ako. Praise the Lord. Salamat po. Ang hirap mag-praise the Lord pagka may tinatagong kasalanan sa puso, right? Kaya minsan di tayo makaawit ng masaya sa ating puso.
Alam po nyo, hindi po yung sigla ng paawit ang kuwan ang nagdadala ng katuwaan sa atin. Hindi po dapat ang kasiyahan ay galing sa loob at pagkatapos inaawit yung awit na masaya sa Panginoon na may pagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Mga kapatid, ito po, hinahamon ko po kayo. Ilapit ninyo yung sarili ninyo sa Panginoon. Ilapit natin ang sarili natin sa Diyos at tingnan natin ang ating sarili. Tama ba tayo? May problema ba tayo? Huwag nating hayaan yung kaunting pagpapabaya ay huwag nating pagsisiyan ngayon. Ha? Baka kaya may sakit ka kasi nagpapabaya ka. Pagsisiyan po natin yan. Akala minsan natin ng arthritis, sakit. Hindi po, pagpapabaya yung kasalanan yan, ha? Kain ka ng kain ng laman loob. Di ba makaka-arthritis ka? Tapos sasabihin mo, masakit ang ganito ko. Alam nyo, yan po minsan ako'y nakakasala sa pagkain. Ang Panginoon, patawarin ko, nakakain po ako. Talaga po pinipilit kong huwag Kaya lang minsan pupunta ka sa gawain. Pagkatapos, ihalian ka ng ganun. Pwede mo ba sabihin, hindi ako kumakain yan? Baka naman masaktan ito. Di kahit titingin ka lang. Kaya nga po sa Amerika, totoo pala yung buffet doon, napakadami. 100 yatang mahigit. Ang sabi ko kay Mrs. ko, mamamatay tayo agad dito, umuwi na tayo. Ang pamantayan namin mag-asawa, a little of everything Ang hindi ko po tinignan bacon, ang tinignan sa amin, bacon, di ako tumikim niyan. Kahit ang sabi, French bacon, kung ano ng bacon niyan. Ay, ayaw ko niyan, bacon na yan. Hindi, pagka may gulay dyan, may isda dyan, kahit anong laking seafood dyan, inyo na yan. Ito kakainin itong gulay na ito, salad na ito na lang ako. Kasi pagka hindi, baka ako iuwi sa Pilipinas, nakakabaong. Ay mga kapatid, minsan yung pagpapabaya natin, hindi natin naiintindihan kasalanan sa Diyos yan. Bigyan tayo ng malakas na katawan, pero tayo kumakain ng masama sa ating kalusugan. Kasalanan po yun, huwag po natin sabihin, ay, wala ito. Talagang ganyan, nakakasakit ang tao. Hindi po. Ang pagkakasakit ng tao ay nagmula sa kasalanan ng pagsuway sa gusto ng Panginoon. Tandaan niyo yan. Okay? Kaya kung tayo mayroong pagpapabaya sa ating kalusugan, pagsisihan natin yan. Minsan, Pastor, hindi makakadalo, masakit ang tuhod. Pastor, hindi makakadalo. Mayroon po akong nararamdaman, masakit ang baywang ko. Inom ng soft drinks, pagkatapos sasabihin masakit ang baywang ko. Akala yung soft drinks, gamot. Hindi, lason po yan. Kaya ako po, hindi ako nagsosoft drinks. Maliban na lang. Wala yata tubig dito. Kaya lang, pag uwi ko sa amin yung 3 basong tubig agad kasi gusto ko mag-plus agad. Kasi pag ako'y kumakain, umiinom sa plus agad pag tubig kasi gusto ko ayaw ko mag-stay yan sa tiyan ko. May acid na nga tiyan natin. Ano naman yung tiyan natin may acid yan kaya natutunaw yung pagkain natin Tapos nilagyan mo pa ng acid na masama, naging acidic ka na. Kaya kapapabaya. Kasalanan po yun. Huwag nating ibinta sa ganito kasi, talagang gano'n. Jollibee kasi, McDonald's kasi Diba? Ako, nung isang araw, sabi ko kay Mrs. ko, ayaw kumain dyan, kaya na lang, dito na lang ako sa lugaw na itlog. Kaysa kumain ako ng Jollibee, dahil pampasarap niyan. Kayo na lang, kumain dyan. Ay, Mrs. ko sige, wag na lang. Tara, doon na tayo kumain. Napilitan na naman akong kumain. Pero alam niyo, kasalanan yung pagpapabaya po, Kasalanan po yung po bang kaunting bagay lang na naitanin niyo dito, tapos hindi niyo namalayan, lumalaki na pala sa buhay niyo. Kasalanan po yan. Ating isuko sa Diyos yan. Ating sabihin, Panginoon, patawad po. Para po makapagbasa ko ng maigi sa Bible, maintindihan ko mabuti yung salita mo, wala pong humahadlang sa isip ko na ako'y guilty. Ako po'y tulungan mo, patawarin mo po ako. Magsisi tayo ng ating mga kasalanan. Kasi yung kasalanan natin na inaamin, paglabas natin dito at pinagsisiyan natin, may bago na tayong buhay na naman sa Panginoon. Diba? Nag-level up na naman tayo sa Christian life natin kasi meron tayong ginawa, iniwanan, tinalikuran at tinakwil sa ating buhay at ang haharapin natin ay yung paglilingkod sa Panginoon. Ang haharapin natin ang tunay na paglilingkod sa tunay na buhay, tunay na Diyos at buhay na Diyos. Diba? Tama po ba? Tayo po lahat tumayo, tayo manalangin. Meron po isang nagtanong, ano ba ang katangian ng isang magandang sermon o mensahe? Ang sabi ng isa,
Ay pagka maganda ang balangkas ng mensahe o outline ng mensahe, maganda yan. Pag maganda ang deliver, maganda yan. But no. Ang isang mabuting mensahe at isang katangian ng isang mabuting mensahe ay mensaheng naakay ang sinuman para magbago ang buhay. Kapatid, huwag natin sayangin ang lahat ng ating narinig. Itong lahat ng ito'y tulong para sabihin natin sa Panginoon ngayon, Panginoon, alam po ninyo, tama po yun. Ako po'y nagpapabaya sa pagbabasa ng salita mo. Meron po akong hindi nagagawa sa iyo. Patawarin mo po ako. Dapat sana masaya akong umaate ng church, pero hindi ako masaya kasi meron akong tinatagong sama ng loob, meron akong hindi nagustuhan sa anak ko, sa kapatid ko, sa aking mga kasama, meron akong hindi nagustuhan at ayaw ko noon. At hinikinimkim ko sa loob ko. Dumadalo ko, pero parang hindi po ako masaya. Alam po niyo, nais ko kayo'y anyayahan na lumapit sa Panginoon. Nais ko kayong lumapit sa Diyos at sabihin natin, Panginoon, patawad po. Aminin natin. Nung ako po'y tumanggap kay Kristo, umiiyak ako, sabi ko, Panginoon, alam po niyo, patawarin po ako. Akala ko po, tama po yun. Kasi tama naman po ako eh. Kaya po ako, binubugbog ko yung kapatid ko, tamad po siya eh. Pero patawarin mo po ako, mali po pala yun. Ayaw ko po nun, ayaw ko na pong gawin yan. Ayaw ko na po magbura, Panginoon, ayaw ko na po. Patawarin mo po ako. Masama pala yun. Ako po'y patawarin mo. Umiiyak po ako hanggang sa tinanggap ko si Jesus Christ. Sabi ko, Panginoon, pinagkakatiwala ko buhay ko sa iyo. And that makes sense because God, the Lord Jesus Christ, changed my life. Alam nyo, merong mas maiging buhay kaysa malungkot na buhay. Merong mas maiging buhay kaysa buhay na punong-puno ng sipahayo at kalumbayan. Yun po yung buhay na lalapit tayo sa Diyos, sasabihin natin, Panginoon, ano nyo, patawarin mo po ako sa aking kamalian. Patawarin mo po ako sa aking kasalanan. At ngayon po nais kong sundin kita sa aking buhay. Gusto kong gawin ang iyong salita. Gusto kong mahalin ang iyong salita. Gusto kong paglingkuran ka na may tamang puso ngayon. Ngayon, paglabasin nyo, masayang-masaya kayo. Habang tayo nakapikit na kayo, nais ko po kayong duguan ng desisyon. Kung meron po dito isang lalaki o isang babae na magsasabi, Pastor, nais kong lumapit kay Jesus Christ. Nais kong pagsisihan ang aking kasalanan. Nais kong magkaroon ng katuwaan. Merry heart. Gusto kong magkaroon ng isang pusong masaya at punong-puno ng kasiglahan ng buhay Kristiyano sa paglilingkod. May problema, subalit masigla pa rin. Katulad ni Paul and Silas sa loob ng bilangguan, na sila nakakulong, nag-aawitan sila, masaya sila. At yun ay nagbunga ng kaligtasan ng Philippian jailer. Nagdulot yun para yung Philippian jailer lumapit kay Jesus Christ kasi nakita ang isang Kristiyano masayang naglilingkod kahit na nasa isang kalalagayang di maganda. Mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, alam ninyo sa inyong sarili at alam ninyo na meron kayong pagkukulang sa Panginoon, lumapit kayo sa Kanya. Sabihin niyo ang inyong kasalanan, sabihin niyo ang inyong problema. Sabihin niyo, Panginoon, tulungan mo po ako. Nais ko maglingkod na masaya sa iyo. At nais kong datnan mo ko, masayang naglilingkod sa iyo lamang at wala nang iba. Meron po mong sasabi, Pastor, please pray for me. Gusto ko po lumapit kay Jesus Christ. Gusto ko ako'y mag-confess sa Panginoon. Sapagkat sinasabi ng Bible, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Gusto ko pong gawin. Meron po. Taas po yung kamay niyo. Palalain ko po. Meron po ba dito mong sasabi, Pastor, please pray for me. God bless you, salamat po. Meron po ba? God bless you, salamat po. Meron po ba? God bless you, salamat po. Nakita ko po yung kamay. God bless you. Meron po ba? Meron po, God bless you, salamat. God bless you, God bless you, salamat po. God bless you, salamat po. Tawagin ko po si Pastor Abet Chaco. Kaya po'y magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat po sa inyo sa mga salita mo na amin pong napakinggan. Salamat, Panginoon, sa mga mensahero na pong ipinadala sa amin.
Kami po, Panginoon, ay humihingi sa inyo ng biyaya upang maalala namin ang mga bagay na ito at ang mga desisyon po na amin pong ginawa simula kaninang umaga hanggang ngayon. Mga kapatid, Panginoon Diyos, na may mga bagay na ipinapangako sa inyo, may mga bagay na inilalapit sa iyo, ay Ikaw, Panginoon, ang lumingap sa amin. Ikaw, Panginoon, na magbigay ng alalay sa amin, Panginoon Diyos. At dalangin namin na magkaroon ng bunga ang salita ng Panginoon sa aming mga buhay. At mas lalo pa kaming mamotivate na magpatuloy, Panginoon Diyos, sa pagkatapat po sa inyo. Idinadalangin ko, Panginoon, Ikaw po ang mag-ingat sa bawat isa sa aming pong pag-uwi. At Ikaw po ang magpanauli ng aming kalakasan, dakilang Diyos. Sa kinakaharap po namin na panibagong linggo, gamitin niyo po kami, Panginoon, sa kalooban mo, sa mga opportunity na bibigay mo sa amin para ibahagi si Jesus Christ. Ay bigyan mo kami ng boldness, compassion, wisdom sa mga opportunities po namin, Panginoon. At nawa ay mapaglingkuran namin kayo at balik niyo po kami sa mga araw po ng pagtitipon ng handang puso at may kagalakan, dakilang Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa mga sumasalangit at ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaatinawa ngayon at magpakilanman. Amen at Amen. Awitin po natin ang chorus ng Turn Your Eyes Upon Jesus.